Hello, magandang hapon mga kababayan. May nagva-viral kasing video na ipinasa sa akin, na reakan ko daw. Ito yung sa BGC. Alam naman natin yung BGC. Sa pagkakaalam ko social na lugar yung BGC na yan. Anong unang pumapasok sa isip nyo pagka naririnig nyo ang BGC? Diba? Same as ng tondo. Kapag narinig nyo yung word na tondo, 'di ba? Kasi ang tawag doon stereotyping eh. Pag narinig nyo yung word na tondo, ang iisipin nyo agad mga siga ang tao, 'di ba? Mga squatter. Kasi alam niyo yung dahilan, nasa culture kasi natin yan eh. 'Di ba sa mga napapanood natin na movie nung araw, akin ang tondo, 'di ba? Tapos ang settings may mga nagiinuman na 'di ba? Yun kasi ang kinakalakihan natin. Then dito naman, when you say BGC, ano naman ang unang pumapasok sa isip nyo? Yung sosyalan, 'di ba? Kasi nakapunta ako dyan sa BGC before. May inasikaso ako sa Metrobank. Ang main office niyan sa BGC eh. 'Di ba? Pag may part diyan, I don't know hindi ako familiar do sa lugar, pero alam ko may part diyan sa BGC na feeling mo nasa nasa ibang bansa ka. 'Di ba? So, pag BGC talaga ang pumapasok sa isip ko, alam mo yung party, tapos mga pasosyal na tao. Yan ang pumapasok sa isip ko eh. Tapos tapos ito, pumalat yung video nitong influencer na to. Ano ba nangyayari dito? Gusto ko yun, isa pa. Sorry. Aray! Sige. Ako Wait naman lang, mag-drive. saan tayo? Left or right? Left or right? Mas Left or right? masalit. Okay ba mag-drive? Ako na. Sige na, sige. Okay. Konyo no? Sarap batukan. I mean, come on. Hindi, sa totoo lang, granting na mayayaman itong mga taong to, no? Ako, for me, parang lalong hindi ka nagmumukhang mayaman pagka ganyan ka. Yung pakonyo-konyo ka. For me, parang, hindi sa akin, hindi ka nagmumukhang mayaman. Sa akin, nagmumukha kang social climber. Yung ganyan ka magsalita. Pwede ka kumaliwa dyan? Baka... Pwede. Bawal! Basta ako. Lalakad ako. Putang ina mo, Loy! Bawal kumaliwa. Wait lang. Pwede. Babe, Basta ako. Lord, promise. Lord, oh my Wrong God. way ka, babe. Oh my God! Putang ina mo. Manipasyo na to. Maglakad ako na. Uy! Mahuli tayo. Babe, mahuli tayo. Saan tayo pupunta? Uy, wrong way ata. Ayun na, nauli na tayo. Ay, nasiraan tayo ng tayo. Lord, kunwari yung ways, the ways. Oh, sabi mo ways. Tanga na. Parang ang baba ng tingin nila dun sa mga manghuhuli. Madadala nila sa ganun-ganun, Di ba, men? Kaya minsan hindi ko rin masisi yung mga enforcer din kung bakit taasan din ang pride eh. Kasi sa mga tao din ito eh. Alam mo yung parang ginagawang tanga yung kapwa nila na ang idadahilan ay ways. Kung valid na reason na yung ways yung dahilan, dapat palulusutin din yung mga, di ba may mga nagba-viral na mga motor na nakakapasok ng NLEX kasi tinuro din ng ways. Di ba, men? Parang ginagawang gago lang yung Kuya, we're getting lost. Tama, sabay English siya, Pero Tagalog sila nag-uusap dun sa loob. Kuya, we're getting lost. The ways, I think. Saan may pupunta? Sorry po, kuya. We're getting lost. Saan Yung po ways, dinala kami pupunta? somewhere. How can we know it's the right, How can we know if it's the right
How can we know if it's the right ano? Paano namin malaman if tama yung way? Kasi yung ways din na lang kami somewhere. Lahat ng sasakyan galing ko raw, ano yan? Yeah po, pero Kung ako sa CEO ng ano ng Waze, batukan ko to eh. Ano pinagsasabi mo? Ba't kami sisisihin nyo? the ways kasi indicated us to be with you eh. Paano yun? Sinusunod ko lang yung mga nakasakay sa akin. Tanga eh, no? Kakabwisit yung dahilan. Sinusunod ko lang yung mga nakasakay sa... May dadaan po kuya, sorry. Oo yan. Saan kami dadaan Baliw na kuya? yan. Saan nga yung ano ko? Kuya, saan kami dadaan? Cellphone ko. Saan yung cellphone ko? Yeah, Kilala mo si Tito Duterte? Ayan siya oh. no. Huwag mo hindi Uptown, huwag kuya, kayo magano uptown. kasi ayan na siya oh. Kilala mo si Duterte? Ayan, si Tito Duterte. Kuya, kabalo ka, masibano. Kuya, Hindi, kabalo. kuya, dito ka. Ginagago nila, no? Oh, yari kayo, men. Kasi sa mga taong to, akala nila joke lang lahat eh. Alam mo yon, siguro feeling nila, ito yung pangit kasi pagka pinalaki ka rin ng magulang mo na hindi mo alam yung value nung pakikipagkapwa-tao. 'Di ba? Na parang sa'yo joke lang lahat kasi alam mo naman na hindi ka pababayaan ng magulang mo siguro. Ako for me, kung akong tatanungin nyo, feeling ko bang hindi naman talaga totoong mayayaman tong mga to eh. Sa totoo lang. Maybe may mga mayayaman na na ganyan, pero may something sa kanila na nagpapanggap. Feeling ko nagpapanggap lang. 'Di ba? Ako lang kuya! Kuya! Ako na, Ayun ako siya. na. Ako Right na now. kuya, ako na Lloyd. Kuya, tingnan mo. Sige na, wait. And I'm gonna call you. Give me your fucking phone. Tingin mo, Agi kuya. Give me your fucking phone. Bisaya. Ay, you know how Just to put the Bisaya. Bisaya kuya? Bisaya mo, wala. We're gonna so Brian, we Brian. Bakit, what do you mean Bisaya? Anong ibig niyo sabihin? Anong yung ibig sabihin na parang tunog diskriminasyon yun eh. Ano naman ngayon kung ano ibig sabihin? Ba't kailangan sabihin No. Go na lang there. Motherfucker. Kuya, sorry talaga. Oo, din you can guide me na lang as kuya kasi we don't know talaga BGC. Kasi legit promise, nagdako mi sa Cebu, dito po mi pinanganak. Wow. Tama, biglang nagbisaya na sila Kanina Tagalog sila, sosyalan silang Tapos ngayon, siguro parang nasa na to parang nasa mode na sila nasa survival mode na sila kaya bumabalik sila dun sa roots nila eh. Don't get me wrong kasi ang nakikita ko dito, parang ako na-insulto ako sa part nung security guard nung sinabi Bisaya. Anong kinalaman nun? Kaya tinanong ko, ano naman ngayon kung Bisaya? Anong kinalaman nun? Ba't kailangang mag-Bisaya pa kayo? Diba? Mabababa ba ang tingin nyo sa mga Bisaya? Kaya sasabihin nyo, Bisaya, what do you mean? O dahil nakikisama kayo, na feeling nyo, Bisaya si kuya, pag nagbisaya kayo, oy kababayan, sige, lusot na kayo, parang ganun ba? Hindi ko naiintindihan. Bakit kailangan i-mention nyo na Bisaya? What do you mean? Cebu, dito po mi pinanganak. Wow. Po. Tanay daw mo ni. Kabalo kang Bisaya kuya? Hindi ko nakukuha yan. Bakit kailangan sabihin nilang Bisaya? So, kasi alam mo, parang feeling ko ginagawa nilang tanga yung enforcer. Hindi ba nila na-realize na kahit pa paano nag-training? Yes, may mga enforcer na napasaway, Pero hindi naman lahat yan tanga. May
hindi naman malalagay sa pwesto na yan kung yan ay tanga. Yes, may mga enforcer na nakakabwisit na mahina pumick up, pero yung sa level na bibisayain mo para makalusot ka. So ito yung news doon. Paki-explain po sa akin ba't kailangan nilang ipangalandakan na Bisaya sila. Bonifacio Global City sa Taguig. Para yan sa kaukulang parusang ihahain laban sa social media influencer na viral dahil tila sinadya umanong pumasok sa one-way. Nakatutok si Ian Cruz. Tapos isisisi sa Waze, no? Kumakalat sa social media ang video ng lalaking ito sa Bonifacio Global City sa Taguig habang may mga kasama. Saan tayo? Left or right? Left or right? Left or right? Ako na. Sige na, sige. Okay. Ang nilikuan, one way. Pwede ba kumaliwa dyan? Baka Pwede. bawal! Basta ako. Pero tuloy sa pagmamaneho Basta ako pwede. ang lalaki. Mauhuli tayo! Di mahuli tayo. Saan tayo pupunta? Uy, long way ata. Kaya naman na-flag down sila ng traffic marshal. Kunwari yung ways, the ways. Oh, sabi mo waste. Kuya, we're getting lost. So, The ways, I think. Yeah, sir. Kuya, we're getting lost. Sorry po, kuya. Saan kami pupunta? Yeah po, pero the ways kasi indicated us to be with you eh. Paano yun? Sinusunod ko lang yung mga nakasakay sa akin. Humaba pa ang paliwanagan. Sinusunod mo yung nakasakay sa'yo, Waze yung tinuturo nyo. May anak pa ng politiko na ini-name drop ang driver. Kuya, sorry talaga. Oo, din you can guide me na lang as kuya kasi we don't know talaga BGC. Kasi legit promise. Hindi pinakita sa video pero sabi ng pamunuan ng BGC, inisyuhan ng ordinance violation ticket ang driver ng sasakyan. September 23 pa umano ang video, nakuha mula sa 28th Street hanggang sa pagkaliwa sa one-way na 7th Avenue. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang security team ng BGC sa Land Transportation Office o LTO. So talagang hindi traffic enforcer yung parang traffic marshal doon. Ipatupad ang naayong paghuli sa lumabag na motorista. Sinisika pa ng GMA Integrated News sa makuhang panig ng Investigation and Intelligence Division ng LTO ukol sa insidente. Sinisika pa namin kuhanan ng pahayag ang social media influencer na nag-upload ng video. Hindi Alam mo, ang tanga din ang ginawa nila, in-upload nila yan eh. Sa totoo lang, lusot na sana yan eh. 'Di ba? Marami lang nabwisit dun sa ginawa nyo, kaya pinaviral yan. Dapat pag mga ganyang bagay kasi hindi na ina-upload yan. Hindi ko alam kung saan sila dahil ano ba? Nalusutan nyo, yun ba ang nalusutan nyo kaya nyo pinost, parang accomplishment nyo, yun ba yung dating? Di ba? Tanga din eh, no? Dapat hindi na in-upload yung mga ganyang bagay. Akala nyo siguro cool yung ginawa nyo na yan. Yan ang number one na ginawa nyo. Pag may ginawa kayong illegal, huwag nyo nang i-upload. Let's say halimbawa ganito, no? Nakapasok kami dito, no trespassing dito sa lugar. Di ba? Huwag nyo na i-upload yun dahil ikakapahamak nyo yun. Yung mga ganong bagay. Di ba? Pag mga ganon, hindi nyo na dapat inaano. Ha? Diyos ko naman, ano ba? malinaw kung siya ang driver o siya ang kumukuha ng video na base sa anggulo ay nakaupo sa harapang passenger seat. Tingnan natin yung yung comments. Ano tawag? Mga papansin daw. Pasikat. Yung nagtataglish kayo, pero ang titigas ng dila nyo, Tagalogin nyo na lang kasi halata namang hindi sanay eh. Oo nga, no. Kuya, we're getting lost. Buisit? Kainis? Next issue mga kababayan ko. Ito kasasabi lang sa akin ito kanina eh. Ito yung performance daw ni Julian San Jose sa simbahan, binabatikos daw. Ano ba nangyari dito? Tingnan nga natin to mga men. Ano bang meron dito?
Ito ay kahapon lang pinablish. Inuulan ng batikos ang singer na si Julian San Jose dahil sa kanyang mala-concert na performance sa loob ng isang simbahan sa Occidental Mindoro. Narito ang Anong report. simbahan kaya yan? Occidental Mindoro. Concert kung concert ang performance level ng actress-singer na si Julian San Jose. Yun nga lang, ginawa niya ito sa harap mismo ng altar ng isang simbahan sa Mamburao, Occidental Sa Mamburao. Mindoro. Ano, piyesta ba doon? Marami ring pumuna sa suot ng singer na backless at sleeveless na sleeve dress. Oo nga naman, ano. Post ng management ng singer na imbitahan si Julian bilang special guest performer sa Heavenly Harmony in Concert o Harana para kay Maria na ginanap nitong linggo sa Pero bakit ganyan? Nuestra Señora del Pilar Shrine and Parish. Sa iba pang viral video, kinanta rin ni Julian ang Edge of Glory ng American singer na si Lady Gaga. Lumapit pa si Julian sa mga audience sa loob ng simbahan at nakipag-selfie pa sa kanya. Maraming Pero gumaganda yan, ano. Dati pangahan yan eh. Ayoko dyan dati eh. Pero gumaganda siya ngayon. Katoliko at iba pang netizens ang hindi natuwa rito. Kawalan daw ito ng respeto sa simbahang Katolika. May mga nanawagan na rin sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na gumawa ng nararapat na hakbang sa church concert ni Julian. Sa ngayon, wala pang pahayag dito ang CBCP. Pero meron din namang ilang nagtanggol sa ginawa ng singer. Hindi raw dapat si Julian ang sisihin kung di ang organizer. Correct naman, correct, Sinubukan correct, ng News 5 na kunan ang pahayag ng naturang simbahan. Ang sagot lang nila, volunteers lang sila at hindi na raw nila hawak ang desisyon ng kanilang parish priest. Base sa canon law ng simbahang Katolika, tanging worship o pagsamba at iba pang may kinalaman sa oo. pagpapalaganap ng relihiyon ang pinapayagang aktibidad sa sagradong lugar gaya ng simbahan. Kaugnay ng balitang yan, naglabas ng statement ang management ni Julian San Jose. Sa pahayag ng Sparkle GMA Artist Center, inako nila ang responsibilidad sa pagpunta ni Julian sa Nuestra Señora del Pilar Parish sa Occidental Mindoro. Trabaho raw ng management na linawin ang detalye sa mga organizer at i-relay ito sa kanilang artist. Ginawa lang daw ni Julian ang kanyang trabaho bilang isang tunay na professional. Isa rin daw tapat na Katoliko si Julian at wala siyang intensyong bastusin ang simbahan at ang mga miyembro nito. Nagsorry din ang Sparkle sa mga na-offend sa nangyari at maging Ito ang magandang ginawa nila, yung nag-apologize, no? Julian. Umaasa raw silang matutuldukan na ang issue. Pangako ng Sparkle, mas magiging maingat na sila para masiguradong hindi na mauulit ang ganitong insidente. So, ang tanong sa akin kasi sa comment section nung video ko kagabi, ano daw masasabi ko dyan? Ako, kasi yes, Katoliko akong pinanganak pero hindi na ako active. Hindi na ako active sa mga ganyan-ganyan. Kasi sa ngayon, may sarili akong faith eh. Kumbaga, may sarili akong pamamaraan. I don't know if it's offensive na naman sa mga Katoliko. Katoliko akong pinanganak. Ngayon siguro, Katoliko religion ko. Pero may ano ako ngayon eh, may sarili akong pamamaraan kung paano ko kausapin ang Diyos eh. I mean, ibig sabihin, baka sabihin nyo, baliw ako, ano. Hindi, may sarili akong pamamaraan kung paano ako makipag-relasyon sa Diyos. Or kung paano ko siya i-worship. Maybe hindi sa way ng Katoliko. Pero siguro dahil ito ay magsasalita ako para sa kapwa nating Katoliko, no. Graduate kasi ako sa Catholic school eh. So alam ko yung pagka-stricto ng simbahan. Actually, sa totoo lang, ang pinakamaluluwag na religion sa paningin ko, 'di ba? I don't know kung meron pa kayong masasabing iba, ano. Katoliko ang pinakamaluwag. Sa totoo lang.
Yung mga kapatid natin Muslim, di ba, stricto sila pagdating sa religion. May time nga talaga na papatay sila dahil sa faith nila eh, di ba? Tapos, yung mga iglesia ni Cristo din, ganun din kaseryoso. Born again. Katoliko medyo maluwag-luwag kasi eh, no? Pero, kung ako yung tatanungin, sa akin, tama naman yung sinabi na hindi naman dapat si Julian San Jose yung yung tinira, 'di ba? Hindi niya, I mean, ang gagawin niya lang naman yung in-instruct sa kanya nung management niya eh. 'Di ba? At saka kinuha yung service niya diyan. No? Kaya lang syempre dahil sinabi niya Katoliko din si Julian San Jose, dapat alam niya yung pagiging sagrado ng lugar. Kung nasa control niya yung susuotin niya, 'di ba? Kasi sa totoo lang sexy siya doon doon sa suot niya eh. Yung may hiwa yung yung gown tapos backless. 'Di ba? Dapat siguro yung formal na na attire, yung naka-blouse man lang or na hindi naman ganon. Tsaka yung choice ng kanta. Hindi ko alam kung, siguro nasa tema ba yun? Nasa tema ba yung mga kinanta niya? 'Di ba? Nasa tema ba yun? Sa bagay, yung na yun, nasa organizer na rin kasi yun eh. 'Di ba? Yung siguro gustong ipakanta sa kanya, siguro pwede namang i-request ng organizer yun na baka pwedeng ang kantahin mo yung mga worship songs. Worship songs o yung mga kanta na katulad ng mga tanging yaman, yung mga ganon, ikaw ang tanging yaman. Yung mga alam mo na yung hindi pang party at Tsaka aanuhin ko sana kukwestiyonin ko sana may rule ba sa simbahan na bawal yon? May nilagay pala na na parang ito may binasa dito na talagang ito sana ba yon? Only those things which serve the exercise of promotion of worship. Pero dito kasi subjective din ito Subjective ito Baka yung pagkanta niya ng Dancing Queen naman ay hindi lang natin nakuha yung konteksto. 'Di ba? Malay mo yung tinutukoy sa Dancing Queen doon si Mama Mary. Hindi naman ganun kababaw no, pero malay mo may konteksto lang siguro tayo na hindi maabot kung bakit niya yun. Siguro form ng form ng worship din naman 'yon. Sa paningin ng iba. Kaya lang syempre, kasi ang napanood natin yung clip hindi naman natin napanood yung buong program Kaya lang, mukha naman talagang mali talaga kung pagbabasihan ito. Anything not consonant with the holiness of the place is forbidden. I do agree na medyo pangit nga naman yung nangyari. Pero kokontra naman ako kung ang pagagalitan nila si Julian San Jose. Wala namang kinalaman siguro dun yung tao. 'Di ba? Siguro nga kahit ayawan niya 'yon, pagagalitan siya ng management niya na na ituloy niya pa rin kahit na ayaw niya. Feeling ko ganun 'Di ba? Tsaka nagamit yung nagamit yung simbahan So ibig sabihin may nag-permit doon na taga-simbahan na gawin yun doon. Yun yung may sala siguro. Yun. Ang feeling ko diyan nagtipid sa venue, no? Instead na kasi parang parang celebration yun Instead na isang covered court gawin, siguro para hindi na magrenta ng ng lugar sa simbahan ginawa. Kaya lang parang
sa katipiran nyo, parang hindi nyo namamalayan na bastos nyo yung ano, yung simbahan. 'Di ba? Yun lang naman, no? Kasi ano may napapanood din akong ibang video dito eh. Talagang dancing queen pa talaga yung ano no. At yung mga tao na nandoon, tuwan-tuwa pa yung ano tingnan natin Julie Ann San Jose. Julie Ann San Jose Mindoro. Tingnan natin, umpisa nitong video na to, yung hindi report. Paagal naman ng mag-load ng video. Everybody! Baka makapiright tayo doon sa kanta. Everybody daw. Oo nga naman, di man lang pinag-isipan yung susuotin, no? Tsaka anong kinalaman nung dancing queen dun sa ano? Sino tinutukoy dun na dancing queen? Marami na marami na nag-comment ng mga ng mga Bible verse Bagay, religion naman yung pinag-uusapan no. It's sacrilege, but the first to be blamed here are the church leader. Yes, I do agree. No, kasi kung wala naman sa permission, hindi naman mangyayari yan Kung sino man ang organizer nito, hindi man lang talaga nag-iisip. Si Julian mismo din niya ba alam? The feeling ko, alam niya siguro yan. Siguro may pag-aalinlangan yan sa isip niya. Pero siguro dahil may permiso ng... Ganito kasi minsan mga kababayan, bibigyan ko kayo ng isang example. Siguro, ako bibigyan ko ng si Julian San Jose. Feeling ko alam niya na parang may mali. Pero dahil siguro nakita niya na pumayag yung taga-simbahan, syempre iisipin niya as performer ay wala namang mali kasi pumayag naman yung yung sa simbahan, 'di ba? Ganun naman yun kung pinayagan ng simbahan, ibig sabihin walang mali. Kaya ako hindi ko rin masisi ito na kumanta siya ng dancing queen doon. 'Di ba? Pero feeling ko deep inside sa kanya, niya, niya yun, nafe-feel niya yun, na parang may mali. Nag-subside lang yung feeling niya na yun nung nalaman niya na pumayag din yung pare. 'Di ba? Simbahan may disco lights. Father, kung sino ka man na parish priest, mahiya ka sa mga walang respeto. Ano yan? Nagtipid ng venue to. Sabi ng isa, nahihirapan na nga tayo pagtanggol ang ating Catholic faith. Tapos dinagdagan mo pa, Julie. Hindi naman siguro si Julian San Jose. Diba? Pati pare, bakit pumayag?
Naglagay na ng Bible verse, oh. Pero feeling ko ako malinis si Ma'am Julie dito. Siyempre iisipin niya pumayag. So walang mali sa gagawin ko. Pumayag sila father 'di ba? So walang mali dun sa gagawin ko. Okay lang 'yan. Siguro 'yun ang naisip niya. So 'yun lang naman ang mga pag-usapan natin. Kayo, anong tingin niyo dito, mga kababayan ko? Akin mali, pero wag natin sisihin si Julie Ann San Jose. Hindi niya rin naman gusto 'yon na maka-offend. At ang maganda, nag-apologize yung management. Yung organizer at pamunuan lang ng simbahan ang hindi natin narinig ng sasabihin. So, yun lang siguro. Maraming salamat. Bye-bye.